Hello mga guys, dito sa isang post ko, nag-react ang isang DD sheet. Ang sabi kasi dito sa aking post, mga guys, kapansin-pansin ang isang napakahalagang okasyon ay wala ang DepEd Secretary Sara Duterte. Na kung titignan natin ay siya dapat ang interesado sa pagpirma ng batas na ito dahil ang makikinabang dito ay ang mga guro. Sana isang tabi muna ni VP Sara Duterte ang kanyang feelings dahil hindi maganda ang pinapakita niya. Wala siyang professionalism dahil sa feelings na apektuhan ang kanyang mga dapat gawin at pupuntahan na mga events. Dahil lang sa feelings, apektado ang kanyang trabaho. Huwag masyadong mag-feeling bata, sana ay pairalin mo ang professionalism, VP Sara Duterte. Just saying. So, yan guys, no? So, dito nag-react po yung isang DD sheet. Ang sabi po niya ay hindi naman daw obligado na nandoon ang presensya ng isang vice president or ng isang secretary. Okay. Mga kaibigan, ito naman ang aking kinokontest. Sabihin mo man na hindi yan obligado na nandyan, no? Pero sa aking mga naobserba, kapag merong mga bill na lalagdaan ang Pangulo, lalong-lalo na kung ang makikinabang nito ay yung isang ahensya na hinahawakan ng isang secretary, ay talagang pumupunta ang namumuno o ang secretary. Dahil syempre, matutuwa siya. Dahil syempre, ahensya niya yan. Kumbaga, yan yung sektor na kanyang hinahawakan. So dito, ang pinirmahan ng ating Pangulo ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na kung saan ay magkakaroon ng taunang pagtaas ang allowances ng mga guro mula 5,000 hanggang 10,000 at non-taxable ito. Di ba dapat ang matutuwa nun ay ang DepEd Secretary dahil ang makikinabang nito ay ang mga guro. Diba? Pero wala siya. So, para sa akin mga kaibigan, di ba dapat mas pumupunta ka dito sa mga ganitong klaseng event bilang pagsuporta sa batas na nalagdaan ng Pangulo? Kaysa naman sa nakukuha mo ngang pumunta sa mga rally na pinapabagsak ang ating Pangulo pero hindi mo nagagawang pumunta sa mga ganitong event na eto ay nakakatuwa, di ba? Nilagdaan ng Pangulo ang batas na ito. Nilagdaan ng Pangulo ang bill na ito at ngayon ay batas na. 'Di ba? Pero hindi ka pumunta. Na para bang hindi ka natutuwa. Pero pumupunta ka sa mga rally na nagpapabagsak sa Pangulo at nandun ka pa, nagsasalita ka pa at sinasabi mo na ako'y natutuwa dahil merong mga ganitong klaseng pagkilos na naihahayag ang mga sentimento, etc. etc. Hello? Parang ang nangyayari, selective ka. Parang China issue, West Philippine Sea issue. Kapag tungkol kay Kibuloy, andyan ka to the rescue. May statement ka pa about Eric Celis, Lauren Badoy, at sabi mo pa, ay nakakahanga sila na parang ginawa mong hero. Pero pagdating naman sa West Philippine Sea, na national issue yan, dapat dyan ka magbigay ng statement, pero wala kang statement. Kaya nakikita ng mga tao, selective ka eh. Kokomentuhan mo yung mga bagay na gusto mong komentuhan, dahil sa tingin mo may pakinabang ka dyan o sa tingin mo malapit sa puso mo. Pero wala kang komento, no comment ka pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Dahil ayaw mong masaktan ang feelings ng China. So katulad nito, hindi ka pumunta doon sa event na ito na nilalagdaan ng ating Pangulo ang bill na ito at ngayon ay naging batas na. Oh? Kabalikat sa Pagtuturo Act. Nandyan ka dapat kasi bukod sa Vice Presidente ka, DepEd Secretary ka rin. Diba? Yun lang. Tanong ko lang, mga ganitong event wala ka.
pero nag-e-effort ka na pumunta sa mga rally na pinapabagsak ang iyong boss, ang ating Pangulo. Saan ka ba talaga? Sa Marcos admin o oposisyon? Ba? You cannot serve two masters. Mamili ka. Kung para ka sa oposisyon, dyan ka. At umalis ka na sa kabinete ng ating Pangulo. Pero kung mas pinipili mo ang Marcos administration, ba, tigilan mo na yung mga ginagawa mo na pagpunta-punta at pagbigay ng suporta doon sa mga tao na nagpapabagsak sa ating Pangulo at sa Marcos administration. Real talk lang. Kung tamaan ka, umaray ka na lang. Admin Rich.